Tecno Spark 20, isa sa mga pinaka-hype na smartphone ngayon guys, and alam ko na marami nang nag-review na to, marami nang napasabi na wow daw. Well, titingnan natin yan lahat ngayon. Pagdating sa kanyang presyo, meron siyang price range na around 5,000 to 6,000 pesos. Now, hindi ko masasabi yung mismong SRP guys kasi pabago-bago ng price talaga eto si Tecno, Infinix at Itel. So, wala na talaga akong, exact price na maibibigay. And pagdating dito sa presyong ganito, meron ka ng up to 16 GB of RAM and 256 GB of storage, kaya naman sulit na siya, 'di ba? Well, hindi pa tayo nagtatapos. Meron din siyang 50MP main camera, 32MP selfie camera, which is yun talaga yung parang star of the show para sa akin. 32MP, hindi mo yan mahanap, boy. Mahirap hanapin yan. Kaya naman try natin mamaya. Meron din siyang MediaTek Helio G85 na okay lang pagdating sa gaming. Kaya naman tara guys, i-unbox na natin to, magkakaroon ng full review, and sasabihin ko sa inyo yung mga na-experience ko with this phone. Kaya naman, magsimula na tayo in 3, 2, 1, let's go! What's up guys, I'm JP and this is JT TV. Now, looking at this box guys, halos magkaparas na talaga sila ng mga iba't ibang mga Tecno ngayon. Kaya naman for me, walang masyadong special, ito lang talaga yung storage niya dahil nga ang laki, parang akin. Ito lang talaga yung gusto ko guys. Ngayon, kapag bubuksan naman natin to, ang unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone. Diba? Ayan! Grabe guys, mukha talaga siyang iPhone. Likod pa lang, iPhone na. Naku po. Kapag tinanggal naman natin to guys, makikita natin dito ang kanyang warranty card, ang kanyang 12 plus 1 month warranty, and yung kanyang gel case. Ayan, diba? Gustong gusto ko talaga to. Pagkatapos niya, nandito po ang kanyang Type-C port at yung kanyang 18 watts fast charging adapter. Also, hindi rin mawawala yung kanyang SIM ejector pin. So, eto na guys, si Tecno Spark 20 sa kulay na black. So, meron ka pa iba't ibang choice katulad na naman ng blue, white, and gold. Now, para sa akin guys, eto talaga yung gusto ko dahil nga black is black. Ha? Black is life pala. Pagdating dito sa kanyang build quality, meron tayong glass front, plastic back, and plastic frame, which is napaka-usual lang naman. Pero, yung hindi usual para sa akin dito guys is meron na siyang IP53 dust and water resistance. So, kapag mahilig kayong gumamit sa labas, well, mas maganda talaga kapag protected na yung inyong mga smartphone. And this one is protected na. Pwede na tong mabasa ng mga rainfall. Yeah, sana all fall. Sana all. Hindi rin siya nababasukan kagad ng mga dust. So, alam mong safe ang inyong mga smartphone guys. Again, water resistant lang po siya, kaya naman wag na wag nyo siyang ilulubog. Dahil nga pang waterproof na po yun, eto, water resistant lang. Napakaganda ng kanyang design dito sa inyong likod guys. Mayroon siyang mala iPhone na type of design dahil nga meron siyang 3-circled camera module na meron lamang dalawang camera. Yes, dalawang camera na naman. Yung isang bilog dito guys is merong flash. So wag na wag nyong i-treat na parang camera ito dahil nga flash lang to guys. So para sa akin lang, nakakapang-uto talaga siya, especially sa mga taong hindi pa marunong sa mga smartphone. So akala nila camera to. Merong 3 camera. Pero guys, again, hindi po siya camera. Overall, gustong-gusto ko talaga actually yung design nitong phone na to. Like, napaka-premium niya talaga, especially in person. Pero, pag-usapan muna natin yung kanyang mga side. Dito sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker guys. Dito naman sa right side, meron tayong volume rockers alongside with power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, meron po tayong SIM card tray na naglalaman ng 2 SIM card at isang micro SD card. And dito naman sa top, makikita natin yung kanyang secondary speaker. Ayan, so meron na siyang secondary speaker guys. Now, para sa akin, okay na po na meron siyang ganito. Huwag na tayong masyadong mag-expect na maganda talaga yung sound quality. Sakto lang po siya. Like, decent lang. Hindi siya ganun kaganda. Pero for me guys, for its price, expected naman talaga to. Pero at least, di ba, meron siyang dual speaker. So overall, for its build quality, meron ka ng protection, meron ka ng dual speaker, fingerprint scanner na nasa side, and Type-C na rin. So for me, perfect na perfect siya dito. 10 out of 10 yung kanyang build quality. Pag-usapan naman natin ang display na tong Tecno Spark 20. So pagdating dito guys, okay na talaga siya. Like, first impression ko pa lang, nagustuhan ko talaga kaagad yung
yung kanyang magic ring dito guys. Like, futuristic talagang tingnan. Ginaya talaga nilang mabuti yung feature ng iPhone, which is yung lumalabas kapag ginagamit yung face unlock, kapag nag-charge, andito na yan sa phone na to. Now, let's talk about specs. So, pagdating dito guys, meron na siyang 6.6-inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate and 720p HD+ resolution. For me, yung 720p is hindi talaga masyadong high quality. Yes, but for its price na 5,000 pesos, hindi talaga tayo makaka-expect ng 1080p or higher resolution. So for me guys, expected na talaga to unang-una pa lang. Pero yung 90Hz refresh rate is bumabawi naman. Dahil nga kapag nag-scroll kayo, o di ka naman gusto nyo ng isang smooth na type of display, well, makukuha mo na yan with this Tecno Spark 20. Smooth na talaga siya guys with its 90Hz refresh rate. And kapag hindi nyo pa na-enable, hindi talaga siya ganun ka-smooth. Kaya naman, i-enable nyo lang talaga siya sa kanyang display settings. Overall, sakto lang po yung laki nitong Tecno Spark 20. Like, look at that. Saktong-sakto lang talaga siya sa kamay ko. Pero kapag mas maliit pa yung kamay mo sa akin, guys, siguro mahihirapan ka ng konti with this Tecno Spark 20 kasi ano siya, pahaba. Yes, hindi siya malapad, guys, pero mahaba. Now, para sa akin, okay lang naman siya. Overall, pagdating dito sa kanyang display, makaka-enjoy ka naman sa inyong mga movies, videos, and I'm pretty sure na magiging enough na yung brightness niya. Again, hindi lang talaga ganun ka-high yung kanyang resolution since 720p lang siya. Pero for me guys, I'm pretty sure na kapag nagtagal na kayong gumagamit nitong phone na to, ay masasanay ka rin and ma-enjoy mo talaga siya in the long run. Marerecommend ko na to para sa mga taong gusto ng isang malaking display, like yung mga parents natin, dahil nga mas klaro yung mga text, mas bigger, and mas madali talang makita. So, pwede rin to sa mga bata na bago pa lang sa smartphone dahil nga hindi siya ganun kamahal and hindi rin siya mabagal, kaya naman hindi na talaga nila to itatapon. Dahil nga yung mga ibang bata guys, kapag mabagal yung display, pak! Di ba? Nainis kasi sila kapag mabagal. So, eto, okay na talaga. I-rate ko ang display ng phone na to ng 9 out of 10. Medyo kulang na talaga siya pagdating sa resolution. Now, let's talk about the performance of this Tecno Spark 20. So, pagdating dito guys, meron na siyang MediaTek Helio G85 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, for me, etong processor na to is gamit na talaga. Like, marami na talaga mga smartphone ang meron ng MediaTek Helio G85. And for me, hindi na talaga to masyadong malakas since magte-2024 na tayo guys. Lumabas to about 2 to 3 years ago. So para sa akin, hindi na talaga siya ganun ka-fast or makikipagsabayan sa mga demanding natin ng mga games ngayon. Pero kapag Mobile Legends lang naman yung laruin ninyo guys, pwede pa rin. Etong si Tecno Spark 20. Ultra graphics with higher refresh rate, pwede na dito sa phone na to. Smooth pa rin naman siya, playable. So for me, marirecommend ko pa rin siya para sa Mobile Legends na type of game. And Call of Duty, pwede pa rin. Especially na meron na siyang dual speaker, mas ma-enjoy mo na etong phone na to. So, for me kasi guys, kapag gaming, gusto ko talaga yung malakas din yung sound. Para, you know, mas feel mo yung gaming. So, dito guys, mapifeel mo na yan kay Tecno Spark 20. Overall, gustong-gusto ko talaga etong phone na to dahil nga, meron siyang malaking storage. So, you can install as many games as you want hanggang umabot ka ng 256 gig. Ang laki, 'di ba? Ang laki, parang akin. Sana all. Also, meron ka ring 8 GB of RAM that is expandable up to 16 GB. Pero para sa inyo guys, hindi talaga ganun ka useful yung expandable. Like, yung 8 GB na base RAM lang talaga yung nagmamatter para sa akin. Kapag mahilig kang mag-multitask, magagawa mo na yan with this phone. Meron siya mga floating window dito, katulad na lamang yan, and many more. Dahil nga Android 13 na siya, you can do all those things na ginagawa ng mga Android 13 na ibang mga Android phones. Magagawa mo na yan with this Tecno Spark 20. Sa murang halaga, makakapagsabay ka na. So overall, pagdating dito sa inyong performance guys, okay pa rin naman siya. Kaya naman, i-rate ko siya ng 8.5 out of 10. Dahil nga, meron ng mga nakitang smartphone guys na at this price point ay merong mas malakas na processor. Pero you know, hindi ko nasasabihin yun. Panoorin nyo na lang yung ibang video. Now, dahil nga hindi naman POVA etong si Tecno Spark 20, ay saktuhan lang po ang kanyang battery. Meron tayong 5,000 mAh battery dito with 18 watts fast charging. Na para sa akin, aabot ka talaga ng easy 2 days with this phone kapag usual lang or yung mga casual things lang na ginagawa natin. Pero kapag mahilig ka mag-gaming, mahilig kang gumamit ng data, chat ka ng chat sa inyong mga jowa, well,
Sana all. Aabot ka lang ng 1 day with this phone. Now, kapag charging naman pag-uusapan guys, I recommend you na mag-overnight charge na lang. Dahil nga, safe naman na itong phone na to and hindi na siya masyadong abala dahil nga 1 hour and 50 minutes po ang pag-charge dito sa phone na to from 0 to 100%. So, you know, advice ko na lang sa inyo, mag-overnight charge na lang. Kaso nga lang, huwag nyo lang ilagay sa inyong mga ulo guys. You know, just to be safe. Bruh. Now, let's talk about the start of the show, the main event, yung kanyang camera. So, pagdating dito guys, meron tayong 50MP main camera and 0.08MP depth. Naku po, bakit 0.08MP? Yung iba 2MP, yung iba 4MP. Eto, nauuso na 0.08MP. Sasabihin ko lang sa inyo guys, wala talaga tong purpose. Nilagay lang to for design. Just so you know, para masabi na meron siyang dalawang camera, you know, ma-flex. Yun talaga yung purpose ng pangalawang camera to. Design lang. Ngayon, selfie camera naman. Design lang ba to? Well, dito talaga ako ginulat ng Tecno. Meron na siyang 32MP selfie camera. Wow! Wow naman! Wow, 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 wow. Paano nila nagawa to? Grabe naman, Tecno. Lupit mo naman, Tecno. Paano kayo? Sheesh. What? Now, eto, sasabihin ko na sa inyo guys. Yung result nitong Tecno Spark 20. So, pagdating dito, maganda talaga yung kanyang main camera. Like, legit, kuhang-kuha niya yung saktong kulay ko. Especially, kapag pinilit kong kunin yun. Like, you know, kapag merong mga natural lighting, tapos mag-aangle-angle ako, hanggang sa makuha ko yung natural na kulay ko. Yes, hindi talaga ganun ka-consistent guys, yung mga murang smartphone katulad na lamang ito. And you know, sana lang malaman ninyo na mahirap talaga gawin yan, especially at this price point. Kaya naman guys, kapag gusto mong makakuha ng isang magandang larawan with this phone, kailangan mo talagang practice muna para makuha yung tamang angle. And kapag nakuha nyo na yun, makakapag-produce talaga kayo ng magandang photo with this phone. As you can see, yung ipapakita muna natin dito is yung mga good lang. Napakaganap po ng kanyang kuha guys. Natural na natural, sakto na sakto yung kanyang color saturation, and pwede na talaga siyang pang picture-picture. Ngayon, yung kanyang hype na 32MP selfie camera na palaging sinasabi sa mga live, sa mga, you know, iba't ibang parte ng social media na eto ay napaka-amazing, napaka-game-changing. Well, nung tinaray ko na siya, medyo na-disappoint talaga ako dahil nga nagpadala ako sa hype 32MP kasi. So, akala ko talaga, you know, high quality na siya, pero saktong-sakto pa rin yung kanyang saturation, yung kanyang color production. Pero guys, nagkamali ako. Ang layo talaga ng aking color dito sa aking mga nakuha na selfie guys. Dito talaga medyo nasayangan dahil nga ako mismo akala ko na maganda talaga siya. Pero nung tinry ko na dito guys, hindi ko man lang masabi kung mas maganda pa to sa 5MP or 8MP ng iba't ibang mga mas murang smartphone. Yes, ganun kalala yung aking experience with the selfie camera guys. Wala talaga akong nakuha dito na masasabi ko na, you know, sakto yung kulay ko, sakto yung color saturation. Wala talaga. Ibang-iba talaga yung malarawan na nakuha ko with the selfie camera of the Tecno Spark 20. No, I'm not sure guys kung sa lahat ng unit talaga to nangyayari. Kaya naman kung mayroon ka ng Tecno Spark 20, well, definitely comment down below kung ganun din yung na-experience mo sa kanyang selfie camera. Dahil nga so far, hindi ko talaga siya gusto. Pero yung kanyang main camera guys, ox na ox talaga, like legit. Okay na okay talaga yung kanyang main camera. Yung selfie camera lang medyo meh. Bro, what are you talking about, man? 32MP? Medyo nasobrahan lang talaga sa pag-hype. Overall, pagdating dito sa kanyang photo quality, i-rate ko lang siya ng 7 out of 10 dahil nga again, yung kanyang selfie camera is not good. Now, let's talk about the video quality of the Tecno Spark 20. Makakakuha ka na dito ng 1080p at 30fps sa kanyang main camera and selfie camera. And as usual, try natin. So, eto na guys ang video quality using the Tecno Spark 20. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, let's try the selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Tecno Spark 20. So, ibang-iba talaga yung kulay ko. So, ano tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Kahit hindi naman talaga okay. Now, same lang talaga sa kanyang photo quality guys. Medyo orange or red talaga ako dito sa kanyang selfie camera. And sa kanyang main camera naman, natural na natural. Pwede ng pang vlog, pwede ng pang live sa TikTok. As long as gamit ninyo yung kanyang back camera. Pero yung front camera, nadidismaya pa rin talaga ako. So, para sa akin, overall dito sa inyong video quality, same lang din. 7 out of 10.
akin, hindi ko gusto yung kanyang selfie camera. Sana lang talaga mag-improve pa to guys sa mga susunod na mga software updates. Sana lang talaga dahil nga sayang naman na nilagyan nila ng 32MP. Tapos yung pag-process niya is hindi okay and nagre-result siya ng hindi masyadong maganda. So para sa akin, sana lang talaga ma-fix pa to ng Tecno. I'm hoping. What? Overall, that's pretty much it. Pagdating dito kay Tecno Spark 20. Para sa akin, worth it na po siya dahil nga meron siyang magandang display, magandang design, iPhone na talaga. Kapag ikaw ay naghahanap ng isang iPhone looking device at this price point na 5,000 to 6,000 pesos, dahil nga, mahal talaga yung totoong iPhone, pwede na. Etong si Tecno Spark 20. Yes guys, pwede na. Mauuto mo na yung inyong mga barkada with this phone. Dahil nga, iPhone sa likod, iPhone pa sa harap. O, di ba? Saan kayo makakita nun? Well, madami na. Kaya naman, kapag bibilhin mo itong phone ito, I'm pretty sure na you're looking for a phone na merong big storage, magandang design, magandang display, okay yung kanyang performance, and medyo okay lang din pagdating sa camera. Yes, hindi talaga ako makamove on guys na hindi ko gusto yung kanyang selfie camera, but overall, parang yun lang naman yung parang hindi ko talaga matanggap. Dahil nga, maganda talaga yung kanyang specs. Kaso nga lang, sa pag-test ko na, medyo na-disappoint talaga ako dito guys. Kaya naman, yun lang naman talaga yung problema ko. Ulit-ulit na ako dito. So, overall guys, sa iba't ibang aspeto dito sa phone ito, I'm pretty sure na worth it na siya for its price na 5,000 to 6,000 pesos. Make sure lang na you can get this phone for around 5,499 dahil nga nagsasale siya at that price point. And that's pretty much it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!